1 Kings chapter 18. Ang mga tema karon, it's showtime. Dili kini siya sa non-show, no? Elijah, the prophet of courage and confrontation. Karang sa non-show, usa ka competition, usa ka contest sa mga talent o ang mudaog mo ako ang pinaka the best o makadawag o reward or ang uban siguro mahimo nga mga talent, no, sa mga station kung makita nila nga maayo ikaw. Pero kini nga contest nga giambilan ni Elijah, usa kini ka challenge nga ang mudaog nini mao ang simbahon, no? Tinuod nga Ginoo. O makita nato dinhi nga usa gini siya powerful ay nga Ginoo. Ipakita nini kung kinsa ang pinakagamhanan ng Ginoo. Ang Ginoo ba ni Elijah or si ang Ginoo na si Baal, no? Baal. 1 Kings chapter 18, 16 to 14. Kita kanala kabalo kita kung kinsa si Elijah. O nakita na ito ang Ginoo gi-train si Elijah para ma-prepare ang kinabuhi sa kini nga sitwasyon, no? O makita na ito nga ang Ginoo nagpadala og mga trials sa kang Elijah sa pag-develop sa iyang character o sa iyang pagsalig sa Ginoo. Sa dihang ni palagyo siya, midagan siya against sa kang sa king o ang Ginoo ingon siya, lakaw ka nini nga lugar tungod kay magagamit ako og sa kalanggam nga mag-provide sa imong pagkaon. O testingan ang iyang pagtuo sa Ginoo. Now, ang tanan nga mga training, ang mga tanan nga mga trials, ang tanan nga pagsalig gihatag kang Elijah para makatindog siya o makasalig siya 100% sa gahong sa Ginoo aron sa pagpakita sa kini nga mga tao nga si Jehovah mao ra gyud ang dapat nga simbahon. Now, kung tanaw na ito nini nga time, entire nation of Israel nagasimba kang Baal, except sa 7,000 faithful people. Now, in 1 Kings chapter 19, verse 18, apili ni Elijah na siya na nabilin, no? Nga nagasimba sa Ginoo. Kung ito na itong kinabuhi ni Elijah, niabot yun sa iya nga time na-stress siya. Pero yun ang Ginoo, Elijah, ito kabalakan na apay 7,000 kauba nimo nga gi-preserve nga nagasimba sa akwa, no? O makita na ito nga kining ang king o ang queen sa Israel nagapromote sa pag-worship sa idol, no? O kining mga idol mo si Baal. Pero kung tanaw na to, ang Ginoo wala siya nakalimot sa iyang investment sa kini nga mga tao. Nga kini nga mga tao gipili sa Ginoo para mahimo nga mga witness, gikuha sila sa Egypt aron daton dito sa Promised Land. O makita nato nga kini nga mga tao gihatagan sa Ginoo og lugar o ang promise sa Ginoo gihimo niya. So, ang Ginoo nagagamit siya ang tao, nagtawag siya ang usa ka tao, nag-train siya sa usa ka tao ug mao kini siya si Elijah. All the preparation had been for just this moment. Sa usa ka contest sa pagpakita
kontra kang Baal o sa Ginoo. O ang Ginoo nagtawag o gusto sa Ginoo nga kini nga mga tao, kini nga nation magbalik sa iya. A moment when God would prove beyond all question that He was Lord and God. O mao kini siya ang kinabuhi ni Elijah. O sa kini nga event, nag-require kini og dako nga pagtuo o courage kang Elijah. Si Elijah gi-prepare sa Ginoo para niini nga time, no? So, it's your time sa part ni Elijah. O makita nato nga kini nga situation sa kang Elijah ug sa mga Israelites. Nahitabo kini siya sa tuwa nga time karon. Nagakinabuhi kita karon nga kini ginatawag nga half-hearted service. When people serve the gods of self, materialism, recreation, pleasure more than the serve the God of heaven. Wala kita nag-istorya din may tungkol sa kalibutan. Ba't nag-istorya kita about din sa mga Kristohan? May mga Kristohanon nga nag-serve sa Ginoo at the same time nag-serve sa itong mga idols. Idols na pili na to, abi na to ang idols nga kini lang naiporma nga tao o kini siya ang idols. No, dili ka na siya mga idols na to. Pwede na itong mga idols ang ato ang trabaho. Ang ato ang kwarta. Ang ato ang buluhaton sa balay. Pwede na ito mas-sacrifice kini siya para lang sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong atiyan, pwede kini na ito idols. Now, karon nga buntag, tanawon nato kini ang mga kamatuoran nga mabasa nato kini sa sitwasyon ni Elijah. O gusto sa Ginoo nga siya ang dapat lang yun nga simbahon o siya lang yun ang dapat nga nasa tuwa nga kasing-kasing. O ang mga kamatuoran nga makita nato dinhi nga ato ang tun-an karon nga buntag mao kini ang kinabuhi ni Elijah. Now sa tong gibasa dinhi sa 1 Kings chapter 18. Makita nato una dinhi is the challenge. Now, the challenge. In verses 17 to 20, Elijah challenges the leader. Kung makita nato dinhi sa verse 17, when he saw Elijah, he said to him, "Is that you troubler of Israel?" Now, si King Ahab is a king of Israel, but he has chosen to lead the people of God away from the worship of God into the worship of false god Baal. Pero si Elijah knows nothing of compromise. He is totally sold out of the will of God for himself and for his nation. So, kining nga tao, kining duha, bili sila best friend. O nag-abot sila dinhi, o makita nato dinhi ang challenge. I-challenge yun ni Elijah. Kining mga leader, si Ahab, kung kinsa ang tinuod nga Ginoo. Na makita nato dinhi, ingon pa ni ang King Ahab kang Elijah. Gitawag siya dinhi nga in verse 17, when he saw Elijah, he said to him, "Is that you, troubler of Israel?" But pasabot ini nga siya ang hinungdan nga naay kagubot, siya ang hinungdan nga naay kining gubot sa kining nason, no? Ang word ri is a snake or serpent ang gigamit niya. Kung nakita niya nga nasuya siya, nalagot siya kang Elijah, tungod kay si Elijah, nagawali siya abot sana, no? Nga ang hinungdan sa gutom, ang hinungdan sa kining init, nini nga time, ingon siya, kamu ang hinungdan. Ang inyong family ang hinungdan. Nga nung miabot kini siya sa Israel, suko kay si King Ahab, no? Suko kay siya kang Elijah. O si Elijah yung time na tago-tago siya. So,
usahay, dagan nga mga Kristohanon, dagan nga mga tao, usahay masuko sa pastors, masuko sa mua. Labi na kung iwali ang sala, no? O sala nga na sa Bible, o sala nga itong ginahimo. But wala kita nakabalo, wala na ito nasabtan nga ang Ginoo nagasulti sa kamatuoran. Kung ang Ginoo nahigugma sa tuwa, kung mao ka na siya usahay, gina-review kita sa atong mga sala. Kung dili kita dapat masuko, dili kita dapat magkasakit, kung naa sa pulong sa Ginoo. No? Tungod kay gusto ang Ginoo nga makorek kita, gusto ang Ginoo nga ang ato pagpangalagad sa Ginoo maging straight. But kang King Ahab, kung sa iyong gihimo, nasuko siya kang Elijah. Then makita nato din in verses 19 to 20 ang challenge din ni Elijah. In verses 19, yung sa dinhi, "Now summon the people from all over Israel to meet me in Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table." Now, so kung tutalong kayo na ito, na ay 450 ka mga prophets against one, outnumbers Elijah. No? Siya isa kontra sa ang yung challenge din ni 850. Pero ang mga prophet ni Asherah wala kininag-abot, no? Siguro nahatlog sila o siguro gilayuan sila sa kini nga lugar. So makita nato in verse 19 nga ang king sa Israel nagagamit sa ilang resources to feed this false prophet. No? In verse 20 and verse 19, "And bring the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table." Nga naginapakaon dito sa gingharian. So mo kini siya ang challenge din, makita nato din nga gitawag niya ang mga prophets, ang mga leaders nga makig-contest o pagpakita kung kinsa ang gamhanan, kinsa ang powerful nga Ginoo. Now, tila din si Elijah nagstorya sa 8 times, no? O sa iya nga pagstorya, makita na ito din nga ay command. Pagkapangutan kita nga nung wala man siya gipatay ni King Ahab. Nung ako hindi man siya pat yun, diba? Kinaan naman siya lang isa Kabalo mo nga nung siya gipatay, tungod kaya nasayod siya. Nga kung mag-pray si Elijah, nga paabuton ang ulan, tubagon yun si Ginoo. Kung makita sa nato din as long as you are in the will of God, wala kita dapat kandugan. Bisag pag ikaw lang isa, kunya against 100 people, basta naa ka sa kahubuton sa Ginoo, naa ka sa side sa Ginoo, there is nothing to worry, Christian. Wala kita dapat kang kandugan, no? Kung kita naa sa side ni sa Ginoo. Nakinamdam mo kang kalit kang Joshua 12 against 2. Ingon ang 10, dili na ito makaya, dagko kayong mga tao. Pero sa ingon ni Caleb, Joshua, mas dako ang atong Ginoo kontra sa kini nga mga tao. Wala sila mahadlok. Tungod kay naa sila sa side sa Ginoo. Kung mao ka na siyang challenge din sa kinabuhi ni Elijah. Wala lang i-challenge ni Elijah ang mga leaders, but i-challenge siya ni Elijah ang mga tao din nga time. In verse 21, yung sa dinhi, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him, but if Baal is God, follow Him." I-challenge niya, okay? Magtapo ka mo, ibabaw sa Mount Carmel. Now, ang Mount Carmel sa kinika, dako nga mountain, unya sa ibabaw na ay kining flat, no? Nga lugar, dito nagtapok ang mga tao. Ang attention ni Elijah na balhin dito sa mga tao,
How long are you going? Magpasapot, many times, o dugay-dugay na gidi ay kini nga mga tao nagasimba kang Baal. No? O kini nga mga tao, guilty sila, trying to hold hands with God and Baal. Nga wala lang sila nag-serve dahil sa Ginoo, kundi nag-serve sila kang Baal. O kayo nga guilty kita, nini nga mga guilty usab kita, no? Sa pag-serve sa Ginoo nato, at the same time, nag-serve kita sa ito nga Diyos. O wala kita kabalo ni anak. People want to assurance that they are saved and a member of the church, but they want to hold on to their sins too. Nagapadayon sa paghimo sa sala. Gusto kita umatog langit, but they also want a beer now and then. Nagya po ng bisyo. Gusto kita sa pulong sa Ginoo. They want the Bible, but they want to curse when things go wrong. Pumabot ang mga kalisod sa ato ang kinabuhi. Na din ang mga tunglo. They want to be able to pray when they have a need. But they want to live life by their own rules and do as they please. Now, kung friends, kung nakita niini, dili maayo ang atong dalan ng ginasubay. Dili maayo ang dalan ng atong ginasubay. So, dapat usaptan kini nato that divided allegiance, a wicked as often ay tulad kita. Gusto sa Ginoo, na kung serve kita kang Baal lagi kita. Kung mag-serve kita sa Ginoo, sa iya lagi kita. Kung mawagin siya ang buto sa butin ni Elijah sa mga tao. Ingon sa din kung si Baal, Ginoo siya, then follow him. Pero kung ang Ginoo na to, damhanan, then follow him. Kung mawagin siya, ang challenge nato. Ingon pa ni Jesus Christ din sa Matthew chapter 12 verse 30, he that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Now, question nato karon nga buntag, where do you stand in regards to the Lord Jesus Christ? Asa natong kasing-kasing karon? Mga igsuon. Asa natong kasing-kasing karon? Og din i-present ni Elijah sa mga tao ang problema. If God is Lord, then Baal cannot be. If Baal is Lord, then God cannot be. Kung ang atong posisyon, kung atong kwarta karon, mao ang atong Ginoo, then ang atong Ginoo, dili siya Ginoo nato. Pero kung ang atong Ginoo, siya rin ang atong Ginoo sa itong kasing-kasing, then ang atong present position karon, material nga mga butang, dili ka na sa Ginoo nato. Magpili na kita, asa ang atong Ginoo. Ang atong desisyon, mo kini siya ang bottom line. We have to make a choice. We have to make a choice. Who will you serve? Sa ito ang kinabuhi. Then, kinsa mong yun ang Ginoo sa itong kinabuhi? Kinsa mong yun ang Ginoo sa ito ang kinabuhi? Dili kita mo ingon nga na ako sa neutral, Pastor. Wala neutral sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala neutral, dili ka buto sa buto, diha lang sa tunga. Ginoo din kalibutan din No. Dili ka na siya pwede. Mga higala. Sometimes life will present you with opportunity to shut up. But kasagaran, faith will present you with opportunities to stand up. Ang pagtuo sa Ginoo. Then, ikatulo din wala lang gi-challenge ni Elijah din ang mga leaders, si King Ahab. Gi-challenge niya ang mga tao. Ang challenge niya sa mga tao, magpili ka mo kung asa inyong serbisyuhan. Ang Ginoo o si King Ahab o si Baal. Then ikatulo din nga gi-challenge ni Elijah ang mga prophet. In verse 22 to 24, then Elijah said to them, I am the only one of the Lord's prophets left,
but Baal has 450 prophets. Get 2 bulls for us. Let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull and put it in the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and will call on the name of your Lord. The God who answers by fire, He is God. Mao kini siyang challenge din ni nga mag-offer kita og usa ka hayop, then paghuman mag-pray. Kung kinsa katong tubagon sa pag-ampo, kung kinsa katong masunog nga sacrifice gikan sa langit, mao kitong buhi nga Ginoo. Now, ang history nagsulti nga ang mga pagan altars sa ilalom din niya na aka na siya ng space dito. Nga may tao dito nga during sa prayer, nga halimbawa pag-pray niya mo siga dayon apan. Nga dito magsindi sa ilalom. No? Unya para ingon nga tinuod yun ang ilang Ginoo. Mao kini siya nga miingon si Elijah dinhi sa verse 22, get 2 bulls for us, let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire on it. Maybe kabalo si Elijah sa ilang ginahimo. Nga dili tinuod nga gikan sa langit ang siga nga nagina-offer nila, kundi na ay nagasindi nini sa ilalom. Pangilag yapon, di ba? Meaning time. O, then in verse 24, ingon din ni Elijah, then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. He is God. Mao kini siya ang challenge din eh. No? Din nag-start ang contest ni Elijah. O mo kini siya ikaduha nga points na to karang gabuntag, dili lang sa challenge, but ikaduha the contest. No, let's start. The challenge was accepted by King Ahab. Then pagkahuman, the contest begin. No? Ang problema sa mga prophet ni Baal tungod kay sila ang nag-una. In verse 25 to 29. Mao kini ang ilang gihimo. In verse 25 to 26, Elijah said to the prophets of Baal, choose one of the bulls and prepare it first, since there are so many of you. Call on the name of your God, but do not light the fire. Verse 26. So they took the bull given them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. Paghantod sa ugto. Wow. Nga tinawganhay nila sa pangalan ni Baal. Oh Baal, answer us! They shouted, but there was no response. No one answered, and they danced around the altar they had made. 450 ka mga prophets, tan-awon ang mga tao siguro ito sa ibabaw sa Mount Carmel, nagatan-aw. Kalugayan na unsa naman yung mga prophets ni Baal, mo naman yung mga buang. No? Singgit-singgit, sayaw, bisag kung saan ilang himuon, daw patyo na lang ganit nila ilang lawas, no? Ginasamad-samaran na lang ganit nila ilang lawas para lang yun nga makadungog si Baal kung wala yun. 6 hours nga singgit-singgit nila. Then in verse 27, makita na ito din nga yaga-yagaan sila ni Elijah. Isungog pagin sila ni Elijah in verse 27. At noon Elijah began to taunt them, shout louder, oh mga prophets, kusga ninyo ang ting singgit. Basig muna nakadungog si Baal. Yung siya, surely he is a God. Kung ginuogin siya, basig nakatulog siya, basig busy siya karon, o basig nag-travel siya. Inyo yun nga, ang kusgo na inyong tingog, maybe is sleeping and must be awakened. So there, naminaw po sila kang Elijah, mga utok ko nga mga prophets, no? Ipakusgan na yun sila. So, ingon siya in verse 28, so they shouted louder and slashed themselves with swords and spears
as was their custom, until their blood flowed. Oh, nagsamad-samad na sila nalawan. Until ngayon daw mamatay na sila. Para lang yung makadungog si Baal sa ilaha. Makita na doon hindi nga wala yun yung tabo sa ilaha. O ang tabo, looy kayo sila, no? Sa kining ng mga prophets. So, ang problema sa mga prophets, wala na kadungog si Baal, bisag unsa ang ilang gihimo. Natunanan ni si Elijah unsa iyang gihimo in verse 30 to 38. Then Elijah said to all people, "Come here to me." Ang unang gihimo ni Elijah din, ipaduol niya ang mga tao sa iya. Okay, doon ka mo sa ako. Siguro, nini nga tayo, ipanglaay ang mga tao. No? Kita mo na, gikan sa buntag to ugto, ilang mga oras? Mga 6 hours. No? Kunya 6 hours nga nagatanaw ka sa mga 450 ka mga prophets nga nagasayaw, nagasinggit, nagasamad-samad sa ilang alawas. Ang bansino, gipanglaay, naglakaw ito. Usahay ka ng kanabatin kitawag ka ng annual conference, no? Nagipanglaay sa conference, nagatugmon, tagdaang. Walang annual sa city, ang mga tagalagyo, kapanagsa na makatugmon. Opportunity nini nga makakontak, no? Lagyo dito sa meeting, sa una na kita sa mga meeting, sa una nga kapanglalis. Sa muna meeting din na. So, wala yung mga attend meeting sa unang mga leaders. Asa naman ang mga messengers? Asa na ang mga ipangpadala sa church? Wala naman din uban, doon na sa mall, uban, doon na sa asa ng lahat. So, yung ni Elijah din ang mga tao, ipanglaay na sa pagtanaw sa mga prophets. Duhol ka mo! No? Sa ako, in verse 30, sa din then Elijah said to all people, "Come here to me." They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which was in ruins. So, nagguba ang altar. No? Lagi mo din ikaduha ni Elijah, tumod niya, giayon niya ang altar, nagamit siya 12 stones, then nag-represent kini sa 12 tribes, no? O pagkita na ito din nga giayon niya, then gibubuan pagid niya o tubig, no? In verse 32, with the stones, he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold two seahs of seed. He arranged the wood, cut the ball into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood. Do it again," he said, and they did. Again, do it a 3rd time, he ordered, and they did in the 3rd time. So, makita na ito nga, ang ibuko nila na tubig, 12 large jars. No? Nag-represent 12 stones, then 12 large jars na ibuko sa altar ng tubig. Daon sa gimo din nag-pray si Elijah. Daon sa prayer ni Elijah din in verse 36. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will be known that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again." Now, ang mga prophets ni Baal, nag-pray sila 6 hours. Nothing happened. Pero kabala mo si Elijah, 63 words lang ang iyang gisulti. O ang iyang prayer was constructed to accomplish 3 things. Number 1, that God be glorified. Ang iyang purpose. Ikaduha, that the prophet be vindicated. Ikatulong ang purpose, that the people be revived. O, kasi ang purpose ni Elijah sa iyang prayer.
nga ang Ginoo mahimaya, no? O kining mga prophet ni Baal masilutan. O kining mga tao nga mga Israelite ma-revive gikan sa pag-worship nila sa ilang sa King Baal. Siguro kining nga mga tao nga Israel, mga new generation kini sila. I know nga ang Ginoo matinumanong sa ilaha. Ilang mga luglog gikan sa kang Moses, gikan kang Jacob, kang Joseph. Siguro na wala gyud natudluan kini nga mga tao may tungod sa pagkamatinumanon sa Ginoo. O giunat gyud nila nga moabot ang gutom, giunat gyud nila nga ang sala nga ilang gihimo mo resulta kini siya og dili maayo. Nga di na pa siya magbalik sa Ginoo. Sa Christians, nasayad kita nga Ginoo matinumanon sa itong kinabuhi. Di ba? Kruzahay, gihimo kita usa ka sala. O kung ang Ginoo magpanis ato sa gihimo sa atong sala, masya pa kita, damakuratan kita, anong gipanisan mo sa Ginoo? Nga wala kang kabalo nga ang imong gihimo di ay against sa kampot on sa Ginoo. So makita na to dinhi gitubag si Ginoo ang prayer ni Elijah pero ang kalayo. Now, babala nimo nga gikan sa Ginoo ang kalayo kay sa ibabaw magsugod. Pero kung ang kalayo gani magsugod sa ilalom kana sa piki na siya, no? Sa tahin nila ito. Kay nga naman dito naghahagi dito nagikan sa ilalom. Pero ang fire, gikan sa ibabaw, bud masunog una ka ng ibabaw, antod nga matibuok, nga sunog ka ng sacrifice. Pero ang kalayo, makita na to, mawala may tumong sa mga sinners, kundi may tumong dito sa sacrifice. Nag-picture ka na siya sa kang Jesus Christ. Na ang kalibot sa Ginoo, ang masuko sa Ginoo, wala na adto sa tuwa. Asa nag-adto? Kang Jesus Christ dito sa cross. Diba? Gibuko sa Ginoo ang kasuko niya sa sala sa kalibutan. Dito kang Jesus Christ, dili sa tuwa. Upo ka na siya ang pasalamatan na to sa Ginoo. Then, ang last, the challenge. The challenge was accepted. The contest, then ang last, the crisis ended in verse 39 to 34. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God, the Lord, He is God." After nila nakita nga ang Ginoo, ang si Jehovah ni Elijah tinuod, nindot kayo ang ilang response. Nila ang Ginoo. I-worship nila ang Ginoo. Now, mao kini siya mga higala. Dili na naton ng Ginoo magpanig sa tuwa. Kaya pagka magpanig siya. Wala to ba nato ang Ginoo maghatag na nato og mga circumstances, mga consequences tungod sa atong ginhimo. O di na pata mag-worship siya pareha sa mga gihimo sa mga Israelites. No. Kung makita natin din nga nag-repent sila, they fell on their faces, buot pa sa buot, makita natin ang humility, pinunanay nga pag-repent nila, sa pag-worship nila, pag-confess nila, yung sabihin, the Lord, He is God, the Lord, He is God. Pinagi sila ng action, o pinagi sila ng balaan, i-declare nila ang glory sa Ginoo. I-declare nila ang himaya sa Ginoo. O dinhi, in verse 40, ingon sa din, then Elijah commanded them, seize the prophets of Baal, don't let anyone get away. They seized them, and Elijah had been brought down to the Kishon Valley and slaughtered there. Nauman yung mga tao, natingala sila, nga ipatay nila sila mga prophet. Kanong wala man i-allow kini ni Elijah nga mabuhi kini nga mga tao. Daw si Elijah, nagsunod na sa sugo sa Ginoo. Dili ka to niya karubuton. Now, kung basahan kang Deuteronomy chapter 13 verse 5, ingon sa dini, and the prophet
or the dreamer of dreams shall be put to death, because he hath spoken to turn you away from the Lord, your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee. Sugod kini siya sa Ginoo. Ang tanan ng mga prophets nga nagapasahilaag sa mga tao gin sa Ginoo, patyon silang tanan. Patyon silang tanan. Na mga Christians, karang buntag i-examine na to ang atong gabulingon, ang atong kinabuhi, ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Maybe our devotional life, or maybe our witnessing life, ang atong church life, or your praise life, or mga parts sa itong pagpangalagan sa Ginoo. O maybe nakakita yung mga sala nga ginataguan sa itong kasing-kasing, mo kini siya nakadisturbo, nakababag sa ito ang pagpangalagan sa Ginoo at ang fellowship sa Ginoo. Mo kini siya ang challenge karon nga buntag. Ang Ginoo, i-prove niya na siya lang din ang dapat ngayong mayaon sa ito ang kinabuhi. Wala itong kabanato, kinanglago ng kabanato ang mga trials ng kinabuhi para kita mo simbagin siya, muhatag siya 100% sa pagpangalaga. Tingnan nato kinisya laton. O gihatag na ito ang time, ay hatag na ito ang 100% sa ito ang kinabuhi. Now, niya ang karon, na wala pa nagkasiguro silang kaluwasan, no, sisuya na ito itong pabulingon mga igal. Kung mabot ka ron ang Ginoo, sure na ikaw, tumato ikaw sa langit. Kung mamatay kita ka ron, sure na ba kita makatug langit? Kita lang makatubag niya na. Ikaw lang makatubag niya na. Tungkol kay imo ka na siya. Natubag.